Tara, namiss kong magnilagang baboy yung maraming taba. Bale, napakuluan ko na pala to. Nilagay ko na rin dito yung sibuyas at saka yung pamintang buo. Timplahan lang natin ng konting patis. Mamaya na tayo magdagdag kapag kulang sa alat. Nung medyo malambot na, nalagyan ko ng konting asin tapos yung patatas. Then kapag medyo malambot na yung patatas, yung pechay bagyo naman yung lagay natin. Then after a few minutes lang mga priya, yan luto na yung nilaga natin. Ganun lang kasimple. Dalawang gulay lang, carry na. Nakalimutan ko ngayon yung video. Buti na lang uulit pa ako. Yan. Ito yung niluto natin nilagang yobab. Maraming taba. Yan. Sabawan pa uli natin. Ito yan oh. Gulay. Yun o. Tingnan nyo guys. Oh. Diba? Sarap yan. Taba. Oh. Patatas pa. Gutom na gutom kasi ako eh. Hindi ko na-on yung video. Patis mansi nga pala yung sausawan natin. Patis mansi dun sa may taba. Ayoko na. Niloloko na lang talaga ako ng camera na to. Hindi, sige, laban lang. Di napapalitan yung SD card. Kaya yan. Ang sarap, maraming taba. Namiss ko yung ganito. Kain po.
Hindi ko alam kung ako lang. Pero may patatas na parang malinamnam yung lasa. Meron parang bula lang yung lasa, no? Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin ng ganyan. O abnoy lang ako. Taba. Kain. Patatas pa dito. Wah. Busog naman ako. Grabe na busog din ako dun. Parang medyo gumaan yung pakiramdam ko kasi sakit ng ulo. Alam nyo ba may nangyari sa akin kaninang umaga? Ngayon ko na lang kikwento kasi kumakain ako kanina. Bali, hindi ako nakapasok ngayong Monday kasi nahulog yung cellphone ko sa tricycle. Nung una akala ko sa bus ko nahulog kasi hindi naman ako nag-cellphone sa tricycle. Bali, galing kasi akong Bataan tapos bumalik ako dito ng Olongapo. Kaya nagbus ako tapos tricycle papuntang dorm. Ngayon, ugali ko kasi pagdating dito sa dorm, magchat-chat ako sa jowa ko na nandito na ako. Kinakapa ko yung phone ko, ba't wala? Nagmadali akong lumabas. Siguro wala pang 2 minuto na nandito ako sa dorm. Lumabas ako. Sumakay agad ako ng tricycle. Bumalik ako sa terminal kung saan ako sumakay ng tricycle papunta dito sa dorm. Tapos pinairam ako ng cellphone ng mga tao doon. Tapos tinawagan ko yung number ko. Nagre-ring lang, hindi sinasagot. Ngayon ginawa ko, pumunta ako doon sa bus terminal. Tapos kinontak nila yung mga possible na huminto nung time na yon sa terminal nila. Kinontak nila yung mga conductor nila, driver nila. Babait nga ng mga dispatcher, driver, conductor doon kasi hindi sila naiinis sa akin. Tapos ayun, mga bandang mag-alas 7 na, parang doon sinagot nung nakakuha ng cellphone ko yung tawag. Tapos sabi ko, hello po kuya, ganyan, nahulog ko po kasi yung phone ko. Sabi kong ganon. Kayo po ba yung driver? Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, oh, ako nga, nakuha ko yung cellphone mo. Sabi ganyan. Tapos sabi niya agad, saan ka ba? Ihahatid ko yung cellphone mo. Sabi niya ganun, ginhawaan ako. Paano kasi yung online banking, GCash, email ko, lahat ng account ko, hindi ko kasi maalala lagi yung password ko. Kahit sabihin mong napakadali lang niyang maalala, lagi ko pa rin nakakalimutan yung sarili kong password, hindi ko alam kung ba't ganun. Kaya sobrang kabado, 20 talaga ako. Tapos yung SIM card pa nung isa, naka-insert dito sa akin. Pag kailangan ng OTP, hindi niya makuha, dahil yung SIM card na sa akin eh. Diba? Nawala yung phone. Buti na lang talaga. Mabait yung tricycle driver na nagbalik. Yun. Bali, ayun, kulay green na tricycle yun. Yun. Pasalamat talaga ako. Tapos, sobrang thankful din ako dun sa mga sa bus terminal tsaka sa tricycle terminal ng tricycle kasi talagang sila hindi sila naiinis, talagang tinulungan nila ako. Yun lang. Share ko lang talaga. Nanlumo talaga ako. Hindi na ako nakapasok kasi kahit mag-taxi ako papuntang work, wala naman kaming overtime. Lugi lang din ako. Parang 200 lang yung kikitain ko. Hindi na ako pumasok. Yun lang. Sige na. Lesson learned pala. Kahit gaano kasama pakiramdam nyo, kahit gaano kayo kaantok o kapagod, every time bababa kayo ng public transport,
check nyo maigi lagi yung inupuan nyo. Yun lang.